Sabi nila, ang pag-akyat daw sa bundok ay isang uri ng pagtakas. Tumatakas mula sa ingay, sa gulo, at sa pait ng lungsod. Pero sa bawat takbang paitaas, maiisip mo na hindi ka pala tumatakas. Pupunta ka sa lugar kung saan mas malinaw mo makikilala ang sarili mo. Good morning guys. Today's adventure, nandito ako ngayon sa Benguet. Ang gagawin namin is Kibungan Cross Country. So from Benguet, Ilocos, then labas namin La Union. Pero grabe, dito pa lang kami sa registration. Grabe na yung view, sobrang ganda. What more pa doon sa mga pupuntahan namin. Wow. Ngayon may mga nakikita na ako dito, mga falls siguro to. Tapos may rice terraces. Wow. Ganda. Malayo pero worth it yung view guys. Sobra. Promise. Tsaka malamig. Excited na ako sa adventure na to. Kaya tara samahan nyo ako. Sa paligid. Arman at saka si Cherson. Ito yung magiging lead guide natin si Kuya Arman. Ito yung magiging swift guide natin si Cherson. So nandito tayo ngayon sa Tanap. Nandito tayo ngayon sa Tanap. Bababa tayo dito sa may Tanap. May water source dyan sa may tawag dito, sa may chapel dyan. So regroup tayo doon. I-give na kayo ng water source doon kasi ang sunod na water source lagpas pa ng Buga, packet pa ng Tagpaya, malayo-layo yun. So from Tanap to Tagpaya hanggang Takadang, hanggang Buga, puro ahon yan lahat. Walang patag dyan, puro ahon yan. Pagdating natin ng Buga campsite, tumbukin nyo muna yung signage ng Buga campsite bago kayo lumiko pa kanan. May trail doon kasi may trail doon na una na open na may pakanan doon pero hindi yun yung trail. Ang ano dyan, tumbukin nyo muna yung Buga na signage campsite bago kayo kumanan. After Buga campsite, rolling yun. Paangat na rolling yun hanggang paanan ng Tagpaya. After pagdating natin sa may baba ng Tagpaya, puro ahon na naman yan lahat papuntang Takadang. So bago kayo umahon ng Takadang, make sure na nakapag-igib na kayo ng water source dito sa Tagpaya kasi yun yung last water source. Ang next na water source is sa Takadang na sa campsite. Then pag-angat natin ng Tagpaya, rolling na yan papuntang Takadang campsite. Ang papuntang bukas na yung iba sa Sagares. So focus tayo ngayon sa Takadang. Alas 8. Expected time natin na dumating na Takadang campsite. Kahit 1 to 1 to tayo, mga I think 5 siguro. Hindi naman na kayo gagabihin dyan. So ang ano natin ngayon, sana umulan kasi pag mainit masyadong mas rito dito, puro ahon lahat. So kung saan kayo abutin ng lunch, mag-lunch na kayo. Then much better umabot kayo ng lunch dito bago umahon ng Tagpaya kasi nandun yung last water source. Para habang nagla-lunch kayo, may water kayo. So yun lang, no? May any questions po ba? Alas 8 ng umaga, sa gitna ng malamig na hangin, sinimulan naming lakbayin ang landas patungo sa susunod naming destinasyon. Bumungad sa amin ang malalawak na taniman ng palay na nagsisilbing buhay ng bayang ito. Dito ang daan ay kasing sikip ng isang guhit. Bawat hakbang ay may banta ng dulas.
Grabe, titibay ng mga tao dito. Dito parang siguro mga nasa 60 something na yung sinanay. Nagpapaalay pa rin. Hindi ko lang binidyo kasi syempre baka magalit. Grabe tibay. Sheesh. Wow. After nung pala yan. Ito na kami. Mukha lang hindi matalik sa video kasi siguro matalik. Ilang sandali pa, binitbit kami ng aming mga paa sa isang lumang tulay. Ang tulay na nag-uugnay sa amin sa kabilang mukha ng dambuhalang bundok. Ito na yung unang tulay na tatawirin namin papunta dun sa kabila. Ito na yung unang tulay. Madulas siya boy. Ay, padulas man. Sa paghakbang namin sa lumang tulay na ito, biglang sumikdo ang kaba sa aking dibdib. Madulas ang mga basang tapakan at sa gilid, naroon ang mga butas na sapat na para magsanhi ng aksidente at sugat. Lalo pang gumagalaw at yumayanig ang tulay dahil sabay-sabay naming pagtawid. Kailangan maging maingat dahil sa lugar na ito, isang maling hakbang lang pwedeng magbago ang takbo ng aming lalakbayin. Grabe. Ang saya. Kunti na lang. Ito guys. At sumakses na. Guys, oh. Ganyan, oh. Kasi babagsakan, makakarigas ang tubig. Pero solid. Solid yan. Solid man, solid. Sabi ng mga guide, and syempre, tinunod ko rin bago ko puntahan itong lugar na ito. Manood muna ako sa social media. Marami kami pala yung nadadaanan na ganyan. So, adventure to. Yun. Yun, ang ganda ng view. Diba? Pagpapagod lang. 3 days ko nag-hike. Sabi ko. Boy! Inom na lang tayo. Pangalawang tulay. Pero maiksi lang siya. Lakas ang magkasa ng tubig. Tapos bakit ko naman? Holy fuck. So, first pahinga namin. Yung tubig, maagos ko sa trail eh, no? Pero kailangan pagpatuloy. Nakakamiss yung pa doon. Kalimutan ko yung food sila. Naka. Ilang kilometro ba? Si Mike, may Nakakaano tayo? nilagpas sa akin. 1.2 pa lang yun. 126. Yaman. Sana, magbakan ulit. After lang, puro pababa. Puro paakyat naman. Tuloy-tuloy na to. Puro assault na. Let's go. Kaya to. Laban lang. Nakakahiya pag nag-collapse tayo dito. Aray. So kahit pagod ako, kailangan kong i-document yung mga nangyayari. Ito na yung wala lang akong kasunod. Meron nasa huli ko. Pero malaki yung distansya namin. Nasa harap ko medyo malaki yung distansya pero tanong ko pa sila. Hindi ko kailangan magmadali pero kailangan ko magpatuloy. Yan sila. Yan sila, di ba? Ayun. Yung akitin namin. Yan. Akitin namin yung tuktok na yun tapos bababa ulit. Di ba? Di ba? Pakita ko lang sa inyo kung gaano nakikataas.
Doon kami nang galing sa bayan na yun. Ano? Doon kami nang galing. Ngayon nandito na kami sa kabilang bundok. Grabe. Gusto nyo pa yung akitin, no? Hindi nyo na makita yung daan, pero may daanin dyan. Yan, packet na yan. Tatagusin namin yan, di ba? Ay, nako. Tara nga. Tayo po reklamo, ginos na natin to eh. Sa bawat hakbang, tila bumibigat ang bawat timbang ng pagod. Damang-dama ko ang panginginig at kirot ng aking mga binti. Mga bias na tila sumusuko na sa matarik na ahon. Pero sa gitna ng hingal at pawis, walang puwang ang pag-atras. Sapagkat sa dulo ng mapanghamong landas na ito, may naghihintay na gantimpala. Isang dakilang tanawin na mapagpapaalala kung bakit sulit ang bawat patak ng pawis at bawat hakbang paitaas. Delikado kasi. Bangin. So dapat tansyaga mo lahat ng hakbang mo. Oh. Mas pa. Kunti na lang summit na. Yan. Doon na nabibidyoan yung pagpapahinga namin kasi wala. Nag-recover ako, nagbababa ako ng heart rate. Kasi feeling ko yung heart rate ko mga nasa 160 ganun. Pero sobrang taas na namin, kung makikita nyo dyan. Taas na yan. Huwag tatalon dyan. Pero sobrang layo pa namin guys. Day 1 pa lang to. May day 2 pa, may day 3 pa. Ay nakawaray ko pa. Okay, so taas ko na. Ang taas na. Grabe malamig, pero parang maambon. Kaya akitin ko. Wala ako kasunod, pero may mga sumusunod pa dyan. Chillax lang tayo, enjoy lang natin yung hike. At sa wakas, nakarating din sa itaas. Salubong agad sa akin ang napakagandang tanawin, ang malakas na agos ng ilog, at ang talon na kitang-kita mula sa kinatatayuan ko. Masarap sanang maupo muna at magpahinga, pero nang tumingin ako sa itaas, nakita ko ang mga kasama ko. Umakyat pa pala sila sa mas mataas na bahagi. Hindi pa pala ito ang dulo. Kailangan pa uling humakbang paitaas. Magkamali ka ng tapak, diretso ka sa baba. Tara natin yan. Akitin natin yun. Grabe. Pero dito sa part na to, medyo ingat lang talaga kasi kung nagkamali ka ng tapak, bangin na yung babagsakan mo. Kaya ingat lang. Galing, no? Sinimentohan nila yung ganito. Tapos nilagyan nila ng railings. Aray ko. Solid. Hindi ko na lang iniisip yung hirap ng trail. Iniisip ko na lang yung ganda na nag-aabang habang nasa trail ka. Wala. Kasi tingnan mo naman ako.
ito, Higurota Project, December 14, 2011 nila ginawa to. Grabe, ang ganda. Lugar. Sobrang tarik lang pero kaya. Woo! Ito guys. Habang patuloy ang aking pag-ahon, ramdam ko ang dahan-dahang pagbago ng paligid. Dito, sa mas mataas na bahagi, mas lumalakas na ang hampas ng malamig na hangin. Tila paalala na malayo-layo na ang aking naakyat. At sa bawat paglingon, unti-unting bumubukas ang isang napakagandang tanawin na dati sa malayo ko lang natatanaw. Pero kasabay ng kagandahang ito, ang isang tahimik na panganib. Sa aking tabi ay ang napakalalim na bangin. Isang paalala na sa ganitong uri ng paglalakbay, hindi ka pwede magpadala sa ganda ng paligid. Dahil isang baliktapak lang, maaari kang madulas at mahulog mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa gilid, bangin na boy. Kaya dapat alam mo sa sarili mo na kaya mo. Alam mo yung panimbang mo. Kasi pag hindi mo alam, wala. Paktay ka diha. Ngayon packet ulit kami. Papunta na kami sa kikita ko puro pine trees. Siguro dito presko na. Ngayon wala nang hangin. Kaya na sobrang hangin. Ngayon hindi na. Aray ko. Time check 10 AM. ETA namin dun sa first camp for day 1 5 PM pag okay ang pacing. Pero pag hindi, nagabihin. Pero hindi ko na matanaw yung mga kasama ko. Kasi ang mga nakakasama ko na lang ibang grupo na to. Yung mga guide naman sa likod kaya kampante ako. Yung train. Assault na naman guys. Aray ko. Ito na yung inaakyat namin ngayon. Then yun, doon kami. Sabi doon daw magpapahinga. Patag na daw yan pero ito ascend muna. Then patag. Tapos magandang view. Sa ngayon makulimlim. Maya maya siguro uulan na. Pero ready naman tayo. May poncho tayo. Kaya tara. 1, 2, 1, 2. Yeah. Kala ko patag na eh. Kala ko patag na. Yan lang oh. Puro pine trees na to. Tara. Ito medyo walang hangin pero presko. Malamig. Ano tayo? 1 to 1 ko lang. Kaya to. Basta totoo lang. Wala akong training. Kasi wala. Kaya kung gagawin nyo to, much better go training talaga kayo. Kasi ako kahit pa paano fit ako. Pero hindi, kailangan nyo mag-training. Cardio, legs, core,
Actually, full body workout, much better. First major hike ko kasi to. So, naghanap muna ako ng sakit ng katawan bago ako mag-beach. Para pagdating doon, relax lang. Tamang inom ng tequila or beer. Pero ngayon, magtutunaw muna tayo ng fats and calories. Ganda dito. Ganda. Alam ko, difficulty level na to is 8 out of 9. 3 days hike. Cross country. Ibig sabihin, from here, Kibungan, Ilocos, then labas namin La Union. Grabe no? Isipin mo na lang may mga tao na gumagawa ng ganitong bagay, which is nakakabilib kasi nakakapagod. After 5 days ng work, magaganito sila, di ba? Meron ako dyan trench coat, meron ako popper, meron din ako warmer. At sa di inaasang pagkakataon, naabutan ko ang aking mga kasamahan na nagpapahinga sa tabi ng landas. Isang malaking ginhawa na sa wakas may makakasabay na ulit ako sa paglalakbay. Batid ko man sa aking sarili na mulit-muli akong may iwan dahil sa mabagal kong pacing, sapat na muna ang sandaling ito. Kahit papaano, may makakakwentuhan at makakapagpalitan ng ngiti sa gitna ng pagod. Isang simpleng paalala na sa mahabang lakarin, mas magaan ang bawat takbang kapag may kasama. Yung may-ari na sa likod. Sobrang taas na namin, guys. Ka-level na namin yung mga bundok, mas mataas pa nga kami. Diba? Grabe. Pero yun, ang bangin na yan. Maling tapak mo. Wala na. Finish yan na, boy. Pero yun. Yun pa. Mahaba pa yan. Then, hopefully doon na kami kumain. Kasi gutom na talaga ako. Let's go. Kaya ito. Ayun yung trail, guys. Ayun yung aakitin namin. Oops. Yun yung aakitin. Dumutalis na sa kami kay cellphone. Ayun yung view. Lagi ko ipapakita sa inyo yung view kasi sobrang ganda. Promise. Like, maganda siya sa video pero mas maganda siya sa personal. Kaya kung kaya nyo, subukan nyo na rin tong KXC. Mahaba din niya na paikot. Oo. Yung mapa ng Ayun o. bato. Doon. Nakita namin yung pangil na yun. Wala, picture mo na. Ano yun? Tuloy. Isipin mo na lang no kung mainit to. Grabe. Sa mga oras na ito, talagang sumasabay na ang gutom sa matinding pagod. Kapag nanginginig na ang tuhod at kumakalma ang sikmura, mas madaling magkamali. Kaya naman, triple ang ingat na ginagawa ko para lang makaiwas sa anumang aksidente. Layo pa. Grabe. Pag nalaglag ka talaga dito, diretso ka sa bangin talaga. Promise guys. Dahil dito rin, mukha lang ako malayo sa bangin pero malapit lang siya. Sobrang gilid lang ako kasi baka mamaya mahilo ako, out of balance. Kasi diretso ako talaga dyan. Oh. Buti na lang, medyo makulimlim lang yung kaya good siya ganito weather. Yung mga tanim na mais. Yan, mais yan. Yan sa kabilang bundok, medyo nilalamon na siya ng fog. Pero hindi pa naman ganun. Hindi kasi makikita ng camera eh. Pero may mga falls na. Yan. So ito ate sinasabi nila, Buga campsite. May ilang metro na lang ang kailangan lakarin para marating ang water source. Doon ko na rin naisipang magpahinga, uminom ng malamig na tubig, at wakasan ng gutom gamit ang dalang pananghalian. Yun na yung huli.
Then doon na rin kakain for sure, no? Pwede dito. Sa kuweba. Ito yung water source nila. Sabi nila ate, may isa pa daw water source. Okay na, refreshing na. Solid yung view. Nilalaman na ng pag yung paligid. Ito yung water source nila dito. And then ito yung view. Diba? Ganda. Mas ma-appreciate nyo siya kapag nandito kayo mismo. Isang simpleng salo-salo sa gitna ng kabundukan Ang pagkain mo, boss. bago muling isabak sa sarili sa natitirang hamon ng pag-akyat. Wala pala, pagod na yun. Ganun lang. Makalipas ang ilang minutong kwentuhan at tawanan, napagpasyahan na naming magpatuloy sa paglalakad para mas maagang marating ang camping site. Pero sadyang mapaglaro ang daan. Sa kasamaang palad, biglang nanigas ang aking binti. Inatake ako ng pulikat. Ito na naman ang dahilan para muli akong maiwan at hindi makasabay sa bilis ng aking mga kasamahan. Wala akong magawa kundi itigil ang paghakbang at ipahinga ito ng panandalian. Pakita ko lang sa inyo yung view. Diba? Ganda, no? Kaso pinupulikat na ako, boy. Pinupulikat na yung kalima akong biti. Kaya medyo nagpaiwan na ako kasi para hindi ma-interrupt yung pacing nila. Nakahabol tayo. Yung nga lang mabagal. Wala, kasalanan ko to. Di ako nagpa-kondisyon eh. Tsaka enjoyin ko yung view. Ganda ng view. Promise. Sana dinala ko yung drone ko pero kasi baka mabasa. Pero pakita kasi yung view. Sa kasamang palad, sinumpong na ako ng pulikat. 2 binti pa. Kaya may pahinga muna ako ng ilang minuto doon. Sinubukan ko na mabawasan na wala naman. Kaya ito ako ngayon. Lalakad na ulit. Ipasok na naman yung trail. Dito tayo. Sa kabila. Paligid. Dalawa yung trail eh. Ayun. Pero ito kasi mukhang dinadaanan. Yung kabila mukhang hindi. Kami dinadaanan pero mukhang hindi lagi. Pero ito kasi diretso lang natin. Hindi naman tayo liligaw ng Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Tabi-tabi po. Aray ko po. Ang ganda ng view dito. Pakita ko sa inyo. Sa awa ng Diyos, agad din naman humupa ang sakit. Isang mabilis na bawi ng lakas bago muling tumayo at ipagpatuloy ang naudlot na pag-ahon. Sa bawat hakbang, maramdam ko ang bigat ng bawat paghinga. Malayo-layo pa ang aming lalakbayin at sa tuwing tatatingin ako sa tuktok ng bundok, tila mas lalong nadadagdagan ang pagod na nararamdaman ko. Nagtatalo na ang isip at katawan ko. Pero mas nananaig ang determinasyon kong marating ang campsite bago pa tuluyang magdilim. Habang patuloy kami sa paglalakad, unti-unting bumubungad ang napakagandang tanawin. Nakakapawi ng pagod sa tuwing napapatingin ako sa mga karating bundok na dahan-dahang hinahampas ng mga ulap. Pero sa kabila ng kagandahan ito, nananatiling mapagbiro ang aming daanan. Masikip ang trail at
Halos nakadikit na kami sa gilid ng bangin. Meron sila ditong another water source pero last na ata to. No? Ano sabi mo, Gio? Kapoy. Sa gitna ng aming paglalakad, muli naming naabutan ang iba pa naming mga kasamahan na nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking bato. Kaya naman, nagpasya kaming muling magkasabay-sabay sa pag-ahon. May nasan si ano, yung kasama ko? Sana all, take off na. Ay naku, dito na naman si ano. All. Yung trail. Parang kinakabisado mo yung train. Baba nga yun, yun. Alam. Baba lang Sa mga 30 minutes. Yun na yun. Oo. Yabang. Yun na yun. Higal ako sa baba. Mas lalong nagiging kritikal ang bawat takbang. Tulad ng mga nauna naming dinaanan, napakasikip pa rin ang daan at walang palag sa lalim ng bangin sa aming tabi. Dito, bawal ang magkamali. Yan lang naman yung hinay ko guys. May parang hindi naman kuwebang-kuweba pero tambayan. So nilakad ko hanggang dito. Pagod, grabe. Ang ganda ng view. Maaliwalas yung weather. Hindi mahangin pero malamig. Pahinga lang ako 5 minutes. Then lakad ulit. Whew. Nag 1, 2, 3 ako. Stop. 1, 2, 3 stop. Kahit paano nag-work. Malayo pa guys. 3 to 4 hours pa yung hike. Hindi kaya ito. Dito na ako sa hamog. Nahampas na ako na hamog. Malamig na. Ayun na, nato kami sa baba. Hinihingal na ako. Dito, halos patagilid na ang aming pag-ahon. Mabato at napakadulas ang daan. Mabuti na lang ay may hawakan sa gilid. Karagdagang proteksyon sakaling mawalan ng balanse. Pero syempre, hindi pa rin pwedeng magpakampante. Kailangan pa rin magdoble ingat. Grabe ang ahon sa bahaging ito. Bato ang aming tinatapakang mga hakbangin. Grabe. Pag sa video, hindi mo masasabi eh. Kailangan nandito ka eh. Sa mga napanood kong vlog, wala silang pinapakitang ganito. Hindi na sila makapag-video. Halos 90 degrees din ang katarik na hagdanang ito. Isang maling tapak lang, siguradong dire-diretso ka sa ibaba. Pero sa kabila ng lahat, kaunti na lang. Solid. Mararating na namin ang tuktok ng bundok na ito. Pero hindi pa rito natapos ang laban. Malayo pa ang aming campsite. Kaya kailangan ko pang magreserba ng lakas para sa mga susunod pang lakaran. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 2 kilometers pa. 2 kilometers yan. Solid. Tignan nyo, gano'n na kami kataas. Grabe. Yan yun, no? Pakita ko sa inakit nila, yun, no? Yan. Grabe yan, guys. Solid. Nakakatakot pero solid. Ang ganda pa ng view. Bali, ito na yung summit. Yan na. Ito na yung summit. Tinala talaga namin, sabi ko. Diyan, nandyan. Ano rin namin dito. Tapos dito na tayo, no?
Dito yung Summit A. Summit A. Huwag na tayo mag-summit A. Okay na dito. May summitan mamaya, tsaka bukas. Dito, napapalibutan na kami ng matatayag ng pine trees. Sobrang presko ng hangin. At sa bawat lalim ng paghinga, tila unti-unting nababawasan ng pagod na aming dinala mula sa ibaba. At least nasamit na namin yung bundok. Pero papunta dun sa campsite talaga. Gusto kami mag-stay for day 1 is 3 hours pa. So, layo. Napakasarap sanang huminto at magpahinga ng matagal. Pero wala sa aming itinerary ang magpakampante. Hindi kami pwedeng gabihin sa gitna na ganitong kalaking gubat. Ang target namin, bago mag alas 5 ng hapon, kailangang nakatayo na ang aming mga tolda sa campsite. Kaya kahit masarap lang sanang damhin ang malamig na simoy ng hangin sa ilalim ng mga puno, kailangan na ulit namin magpatuloy. Bawat minutong lumilipas, nag-aagaw ng liwanag at dilim. At ang bundok, mas lalong nagiging misteryoso pagpatak ng gabi. Sobrang fog na dito sa lalakaran namin ngayon. Ayun kung makikita ng camera pero lamig, presko, mahamog, tahimik. Diba? Nakakapagod pero yung mga moment na nakakabawas pagod. Diba? Kahit pinupuligat ka, yeah, laban lang. Masukal na ang aming dinadaanan. Maputik, mabato, at matarik na ang pababa. Maya-maya pa, bumungad sa amin ang isang lumang tulay na siyang nag-uugnay sa amin papunta sa kabilang parte ng bundok. At pagtapak namin sa kabilang panig, agad kami sinalubong na napakakapal na hamog. Pumatago sa balat ang matinding lamig ng hangin na sinabayan pa ng patuloy na pag-ambon. Dahil dito, kailangan ko nang isuot ang aking poncho. Hindi lang para protektahan ang sarili ko sa basa at lamig, kundi para maiwasan din mabasa ang mga mahalagang gamit sa loob ng aking bag. Tapos sa tabi nito may mga kabahan. May mga laman. May mga laman pala yan. May mga spito. Video na kulit na. Sila mo na. Sige lang. Ito yung huling tulay. Sabi. Sa ganitong lagay ng panahon, mas lalong naging unpredictable ang bundok. Ang basang lupa, mas mabilis nang maging putik na pwedeng magdulot ng dulas. Kaya bawat hakbang ngayon, kailangan mas mabilis, pero mas doble ang ingat. Yung tinagos namin kanina. Yung fog na yan. Yung tinagos natin kanina. Yung fog na yan. Dito sa taas mo. Dito po. Grabe. Kaya nga. Solid. Ganda no? Hindi mo makakalain yung tunay eh. Parang wala ka sa Pilipinas. Parang wala ka sa Pilipinas. Ganda. Mas ma-appreciate nila pag nandito sila. Hindi kaya i-justify na yan. Hindi kaya.
Sobrang ganda, promise. Grabe na yung pinadaanan namin, no? Sobrang hamog na talaga. Tapos, hindi mo na makita. Tapos pagkulas pa yung daan. Oh, grabe din talaga. Tapos, may pag-ambon na. Diba? Grabe, no? Parang na nasa Silent Hill. Sa wakas, dito sa parting ito, natatanaw na namin ng lugar kung saan kami magkakamp. Napakasarap sa pakiramdam. Parang biglang nabawasan ng lahat ng mabigat na bit-bit naming pagod. Tanaw na namin yung lugar kung saan kami mag-i-stay. Unti na lang. Konti na lang. Isang oras pa. Finally, nandito na kami sa community. Magandang hapon din po. Kamusta po? Okay naman? Anong good morning? Good afternoon. Kami sa community. Tingnan niyo yung view. Ganda. Grabe. Ito na. Malapit na kami dun sa lugar kung saan kami mag-i-stay. Ito na, sa baba na namin. Ilang minuto na lang. Grabe yung day 1. Pero nakakapagod, pero solid yung experience. Solid yung views. Solid yung mga kasama. Yeah. Sakto malulubat na ako. Yeah. Maya na lang ulit. Or baka day 2 kasi socialization namin. Baka di ako mag-video nun. Thank you sa pagsama sa day 1. Aray ko po. Lapit na. Pagdating sa campsite, agad kaming nag-ayos at nagtayo ng tolda. At pagkatapos ng mahabang lakaran, sa wakas, nagsalo-salo kami sa mainit na pagkain. Unang araw pa lang pero napakarami nang nangyari. Bago matulog, nagkwentuhan muna sa ilalim ng mga bituin habang inahampas ng malamig at preskong hangin. Dito mo marirealize, sa kabila ng hirap, putik at matatarik na ahon, lahat ng pawis ay sulit. Dahil ang pinakamasarap na ganti ng bundok ay ang kapayapaan at samahang nabuo ngayong gabi.